everybody. Welcome to the clubhouse. I've got a big surprise for you. What is it? Disney Junior's Mickey Mouse Clubhouse Plus. I can't wait to see ya. Monday mornings on Disney Channel. I think I'm more of a land mammal. Brace for impact! Whoa. If we're going into that jungle, we need to suit up for the job. Whatever this island throws at us, we'll be prepared. We are so not prepared! Run! I am ready! I'm a bulldog! This is as fast as I can go! This summer, Dino Island is the greatest discovery in the world. I'm Rex. Why don't you let me show you around? Yeah! Welcome to my home sweet home. Whoa! It doesn't have a big screen TV or Wi-Fi. Ah, That's just my iCloud. He's always watching. This island has the biggest diamond mine in the world. come here, beautiful. When in doubt, we blast it! That's a volcano! You're going to destroy the island! We need all the help we can get! Witness a big screen event Stay cool, little doggies. of prehistoric proportions. We've got an island saved. Who's with us? What was that? It's my stomach. Those baby dinosaurs ate all my pup treats. Oh, come on! no dino's too big, no pup's too small. I can do this. Paw Patrol, the Dino Movie. No fair! I want a dinosaur BFF. Best friends forever. Oh, ow, 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 ow. Okay, stop, never mind. Ang mga tinututukang balita at istorya sa #1 newscast sa bansa. Hatid ng dekalibreng anchors at hosts ng GMA Integrated News. Mel Tiangco, Vicky Morales, Emil Sumangil. Kasama sina Iya, Kuya Kim, Martin, at ang buong puwersa ng GMA Integrated News. Team 24 Oras. Reporting for duty. Weeknight, 6:30 p.m. Bubog naman at nagkabitak-bitak ang bahagi ng isang kalsada sa Peña Blanca, Cagayan dahil sa pagulan. Hindi na muna pinadadaanan sa mga motorista ang kalsadang yan sa barangay Kibal dahil sa lalim ng pagkalubog. Para madaanan ng isang lane, pinabuhusan na ng graba ang kalsada. Tingin ng mga otoridad, hindi maganda ang kalidad ng pagkakagawa sa nasabing kalsada. Wala pang pahayag ang Department of Public Works and Highways ukol sa nasabing kalsada. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagpasa sa 4 na priority bills kontra sa korupsyon, ang kontra-dynasty sa politika, reforma ng party list system, paglikha ng Independent People's Commission at transparency sa paggugol ng pondo ng bayan. Pero ni isa rito, hindi raw sesertipikahan bilang urgent ng Pangulo. Paliwanag dito ng palasyo. Malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Pero matatanda ang sinertify as urgent ang 2024 national budget nang dinidinig sa Kongreso. Gayon din ang panukalang kalaunay lumikha sa Maharlika Investment Corporation. Dagdag pa ni ML Party List Representative Laila de Lima na noong nakaraan, certified as urgent din ang mga panukalang batas sa lumikha sa Value Added Tax Law at sa Anti-Terrorism Act. Kaya ang tanong niya,
Hindi bang kasalukuyang katiwaliang yumayanig sa bayan ang isa sa pinakamalaking public emergency sa bansa? Nakukulangan din kami kasi nga dapat sagad-sagaran na lang sana. What do I mean by that? Na dapat sinertify na niya diretso as urgent. Especially na limitado na ang panahon para i-consider or i-enact ang bill na yan. Ilang session days na lang, ilang working days na lang. Sa Article 6, Section 26 ng Saligang Batas, nakasaad na ang anumang panukala dapat ipasa ng Kongreso sa first, second at third reading ng 3 magkakahiwalay na araw. Pero kapag sinertipikahan ng Pangulo na kailangan ipasa agad ang panukala upang makatugon sa isang public calamity o emergency, maaaring hindi sundin ang 3-day rule at ipasa ang hakbang sa second at third reading sa loob ng isang araw. Si Congressman Paulo Duterte, tinawag na panglilihis lang ang anunsyo tungkol sa priority bills. Sabi niya, namamangha siya na tuwing umiinit ang usapin sa isyong mabigat para sa administrasyon, tila lagi may nakahandang pangligaw sa atensyon. Sagot ng Malacanang sa mga kumukwestiyon sa sinseridad ng Pangulo. Hindi natin ma-equate na hindi seryoso ang Pangulo dahil kung hindi seryoso ang Pangulo, hindi niya na yan i-mention pa sa LEDAC. Pwede naman yung baligwala itong mga batas na to, itong mga bills na to para asing wala lang nangyari. Pero pinrioritize, binanggit yung 4. So it means the President is serious on these bills. Gusto niya po ito mapag-aralan mabuti ng Kongreso at maipasa sa mas mabilis na panahon. Kung gano'n at seryoso nga ang Pangulo, what's keeping the President from certifying this as an urgent bill, ma'am? Kailangan po kasi talagang aralin, himay-himayin ang bawat provisions na magiging bill, itong 4 na bill na to. Mas maganda po kasi na maaral mabuti, mahimay, kesa madaliin at hilaw. sa pananaw ng political analyst na si Ranjit Rai, ang timing ng anunsyo ng priority bills ay sumasalamin sa political pressure mula sa galit ng publiko sa katiwalian, sa mga panawagan mula sa mga religious at business groups, at nagbabagong mga alyansa habang papalapit ang eleksyon 2028. Pero maaaring ito na ang nais iwang legacy o pamana ng Pangulo na nakakabit sa pangmatagalang reformang nais ipatupad sa gobyerno. Sa kanyang pinakahuling podcast kung saan nakapanayam siya ng mga college students, ipinaliwanag ng Pangulo ang kanyang pagnanais at dahilan sa pagpapatupad ng mga reforma. My hope and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Ang hakbang na ito ng Pangulo, hindi lamang para iligtas ang kanyang administrasyon, kundi ang buong istruktura ng pamahalaan, ayon sa political analyst na si Julio Tihanki. What we are seeing here is not simply a crisis of the administration, but a regime crisis, a crisis of legitimacy that involves the very post-EDSA regime and the institutions within it. No? And at least this efforts to pass these reform packages, including the anti-political dynasty law, is an effort to restore trust in these public institutions. No? So the president is not simply saving his administration, but he's trying to save the entire regime, no? The entire architecture of government. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.